Boom! Sa pool. Ewan ko kung masama yun. Hoping for the best pa rin. Ganda ng fit ng bago nating bumper. Pero parang off-white pa rin siya. We're having problems at our rear disc brakes. Kailangan natin gastusan naman yan. Or do it all over again and again. Paano pa kaya? Pow! What's up everyone? It's another crazy vlog! Ito na naman tayo. Pupunta tayong Tarlac this weekend. So we have to prepare crazy. For the last few videos, nakikita nyo na nagkakaroon tayo ng problema kay Crazy. Tinotopak siya na namamatay siya, nasunog yung ECU natin, nabangga tayo sa likod, tapos kung ano-ano pa. Napagawa natin yung ECU natin, tinotopak pa rin siya, namamatay-matay pa rin. Tapos biglang, one day, naging okay lahat. Grabe. It decided gusto niya gumising na maayos lahat, gumagana yung aircon na maayos, tumatakbo siya maayos, hindi siya namamatay. Weird, super weird talaga. So ngayon, we have to double check everything kasi pupunta tayo Tarlac, mag-change oil tayo, papalit tayo ng hydrovac kasi nagbabawas yung brake fluid natin. Wala naman tagas kami nakikita, so most likely doon galing. Papalitan natin yung rear bumper natin kasi nakabili na tayo rear bumper, di ba? Nabangga nga tayo. Tapos meron pa tayong regalo na binigay sa atin, which is this coil over sleeves. Ayan, no? From Coil Jacket Manila. So kakabit natin sa coil over sa atin to protect, para protected siya against sa mga dumi while we're running on the streets. Actually, first time ko gagamit ng ganito. Shout out kay Coil Jacket Manila for sending us this coil jacket. Coil over jacket. Excited na ako ikabit to kasi first time ko nga gagamit sa kanya. And aside from that, pinadalan rin nila tayo ng steering wheel cover. Ayun o, ganda. Thank you, shout out Coil Over Jacket Manila. So na-jackstand na natin siya ngayon, nakalutang na siya. Konti-konti na natin siya gagawin ngayon. So let's go. So, natanggal na natin isang gulong. Tatanggalin na natin 4 pa. Para ma-double check natin lahat ng pang-ilalim, lahat ng preno na okay lahat. And also we'll be replacing the lug nuts. We'll be putting on the coil over jacket. Sobrang useful talaga kung meron kang impact wrench. Maski nakaangat yung kotse mo, hindi na kailangan nakapreno. Kayang-kaya niya na alisin. Basta, always remember, pag mag-impact wrench ka, huwag mong gagamitin pang kabit agad. Kailangan iti-thread mo muna siya papasok, tsaka mo siya higpitan. Tapos, aside from that, after mo siya higpitan with the impact wrench, pagbaba naman ng kotse, to-torque wrench mo naman siya para to get the specific torque na kailangan ng mga lug nuts. Lalo na sa gulong, importante yan kasi baka mamaya biglang matanggal habang tumatakbo ka. Ayaw natin nun. So we'll be removing the rear bumper. Sobrang simple lang naman alisin nito. May bolt dito sa ilalim, meron bolts dito sa ibabaw, tapos meron clip dito sa ilalim. So tara, kasi papalitan na natin tong nabangga natin na rear bumper. So siguro naman most of you know na nabangga tayo ng Jeep. Kung hindi nyo alam, ito yung kwento niyan. Meron ako palabas sa isang street namin na traffic. So, paliko na ako. Umabante ako konti kasi nga traffic. Si Jeep naman, umabante tuloy-tuloy sa akin. Boom! Napul yung rear bumper natin. Tapos yan yung nangyari. Napunit, nabasag to. Nawala na siya sa align. So, we decided to replace it. Nag-usap kami nung Jeep. Ang usapan namin, nung una, we all know naman na sobrang expensive na ng EG parts. Ayan, yung rear bumper natin. Alam naman natin na sobrang expensive na ng EG parts ngayon. And the rear bumper itself is... Gab, ayusin mo yan ha. Napapagod ako habang gumagawa. Nag-i-explain. Ayusin mo yan ha. Alam naman natin lahat na yung rear bumper ng EG is very expensive na. So, sabi ko sa kanya, bayaran niya ako ng 8,000. Tayin nyo ha, kulang pa nga yun eh. Tapos nag-usap kami, sabi ko, sige, 5,000 na lang. Wala daw kasi siya pera. 5,000 na lang, bilan mo lang akong bumper, palitan mo. Kasi nga, na-deform siya, nabasag siya kung ano-ano pa nangyari. Kaya kailangan na talaga siya palitan. Hindi na siya mare-repair. Kung ma-repair man siya, hindi na siya mababalik sa tulad ng dati. So, yung 5,000 na yun, nauwi sa 1,500. Ang galing, di ba? Ang
1.5 tapos meron siyang pangako na babayaran niya weekly 500 yung kulang dun sa 5,000. And check this out. Which is alam naman natin lahat na sobrang malabo na mangyari. Pero surprisingly, he did. 1 week, lumipas 1 week, nagbayad siya ng 500 sa akin. So I bought a new bumper. This bumper alone cost 6,000 na agad. SAR Plus pa to, hindi to brand new ha. SAR Plus to na EG6 rear bumper. Tapos hindi pa siya ganito kakinis. I had it repainted kay RM Auto Paint. Shout out RM Auto Paint. For 4,500. So magkano agad yun? 10,500 ang ginastos ko dito sa bumper alone. Dahil lang dyan sa nabangga tayo nung hindi pa natin kasalanan. Yun yung masakit dun eh. Well, sabi ko nga, wala naman tayong magagawa. So, that's life. Anyway, at least nakakuha na tayo ng rear bumper na bago na maayos-ayos. Talagang sana magpakabait na siya. Ganda ng fit ng bago nating bumper. Oh. Ayos. Pero parang off-white pa rin siya. Mas malapit na yung white nun. Ganun talaga. So, mahirap talaga magabol ng white. Pero at least maayos na yung bumper natin lahat. So, tapusin ko lang ito ikabit yung ibang screws pa. And then, kung napapansin nyo, walang takip to. Dahil dito binase yung kulay nung bumper natin. Kinolor match. Babalik rin natin yun. So, mukhang we're having problems at our rear disc brakes. May tulo siya. Siguro doon nanggagaling yung problema natin here. Basta ng brake fluid to. Bumapatak doon, pati sa kabila. So, kailangan natin gastos ano naman yun. Kakalasin ko na siya. Okay. So, alam naman natin lahat na kakapalit lang natin ng rear disc brake. So, dapat pala, maski sabihin mo nang sinabi sa'yo na bagong repair lang yung disc brake mo, is nung tanggal siya, nirebuild mo na rin para isahang gawa na lang. So, we found out that it's leaking somewhere from the rear disc brake. Kaya kinalasan natin. Nakalasan natin isa. Kakalasin na natin itong kabila. 2 bolt na lang to. Tanggal na to. So, lesson learned. Do it once, do it right. Or do it all over again and again. Diba? Mas mahirap dito sa kabila kasi nakaharang yung sa... Hindi natin siya Ay, putang ina. Nauntog pa ako. Paano pa kaya? Ako kasi marunong ako sa kotse. So, nakakatipid ako. Ako gumagawa. Tinutulungan ako ni Miguel. Hindi, nakakatipid tayo. Paano pag hindi ka marunong sa kotse, di ba? Kawawa ka. Kaya ako sa inyo, huwag kayo bibili ng murang sasakyan. Bilhin nyo na yung mahal. Yung sigurado. Kaysa sa bibili kayo murang sasakyan, sasakit lang ulo nyo, nakamura nga kayo, mapapamura naman kayo lagi. Well, ako kasi, I know my way sa kotse. So, maski pa paano, di ba? And napapakita ko sa inyo yung mga struggles natin. Struggles! Actually, isa pang pinagsisisihan ko. Dapat pinalitan ko na rin yung bushing ng trail arm para isahang gawa na nga lang. Again, hindi ko na naman ginawa kasi crunch time and dami na natin gastos. So, ngayon, pinagsisisihan natin na bakit hindi pa ginawa. Para isahang gawa na lang. The struggle. Ngayon, pwede na natin siya barilin. Handy rin tong power handle na to. So, kung may hili kayo mag DIYs, pili rin kayo power handle. Aside from your ratchet, your impact wrench, your torque wrench, bili ka rin ng power handle. Yun yung mga pangbira. Para siguradong masikip or siguradong kayang luwagan. Tada! Alisin natin. 2 rear disc brakes removed. This one is leaking somewhere here. Ito. Ayan o, kita nyo basa? Ayan o, kita nyo basa? Yan. So sa loob ng piston, yung seals niya doon, puslit na. And the other side, it looks like it's coming from the valve. Ayun, tumutulo siya dito. So, himayin na natin siya, tapos lilinisin. Pipinturahan na rin natin itong buo.
Okay, so nalinis na natin yung preno natin. Ayan, sinabit ko na. Ready for painting. Pinapatuyo ko na lang para maganda-ganda lapat nung ating pintura. Meron din ako update sa inyo sa Montero natin. So, a couple of videos ago, nakita nyo, nagpalit ako ng wheels, di ba? So, yung wheels na pinalit ko is 20/9 na offset. Ano nga ba offset nun? 20. Offset 20. Tapos, medyo pasok siya kasi naka-fender flare tayo, di ba? Ngayon, nagpalagay ako ng spacer na 25mm. Ito, ayan o. 25mm na spacer. Nagulat ako na nagkasya siya, na walang sabit. Ito. Asa na yun? Ayan o, 25mm. O, di ba? So, mas mukha na siyang Brusco ngayon kaysa dun sa dati na bitin. Ayan. Hindi ko lang makuha sa buong frame. Ayan, di ba? Mas maganda siya tignan ngayon. Kasi I was planning to put back, nabitin kasi ako eh. I was planning to put back the stock suspension, hoping na magkasya yung 275/55 doon. Kasi tapos para magmukha siyang lowered. Kaso, nung kinabit ko yung spacer, ang ganda rin ng kinalabasan. So, we'll go with that. Ano sa tingin nyo? Comment down below. Para rin sa mga ibang tao na nagtatanong ng update kay K168. Ito si K168. Hopefully, by December, sa Panig Sagad, sa drag race, sa Batangas, dala na natin to. Konti-konti namin kinukumpleto yung parts kasi medyo mabigat sa gastusin yung iba. Pero si Ace of Powerhouse is helping us. Ni-sponsoran niya rin tayo ng iba-ibang parts para lang mabuo to. So hopefully, masimulan na to by next week or next week. Medyo busy lang talaga. Tapos ito pa si Chrissy nakikisabay sa atin. Kaya abang-abang muna si K168. Pero andyan na yun, tulad ng nakita nyo last video, nakita nyo na nandun na yung mounts, yung headers. Pwede na isalpak yung makina kung sakali. So yun. Okay, so while waiting for the brakes to dry up, i-drain na natin langis kasi change oil natin siya. I saw somewhere na hindi ko alam kung how true. Pag nag-change oil ka daw, kailangan medyo mainit yung langis mo, huwag malamig. Comment down below kung ano sa tingin nyo doon. So, papastart natin siya ngayon. And we'll wait for at least 2 to 3 minutes. Tapos, di-drain na natin langis. Kasi, last change oil niya, before the dyno, nag-dyno na tayo, nag-race na tayo, bumayahin na tayo. Ngayon ko siya i-change oil ulit para ma-check natin kung anong lagay nung langis. Last time nakita nyo naman, nag-compression test tayo kala Powerhouse. Okay naman yung compression niya. So, hoping for the best pa rin na malinis yung langis. Since nakaangat na nga rin pala siya, tatanggalin ko rin yung front bumper again. Kasi papalitan natin yung plaka natin. Ito yung plaka na in-sponsor sa atin ni A-Spec. Kasi gumagawa siya ng mga ganitong plate na kasi not all of us, lalo na yung mga old cars, nakakuha ng white plate. So, ano magagawa natin, di ba? Kakabit lang tayo ng temporary plate na maganda kaysa dun sa old plate natin. Tapos hingin tayo authorization sa LTO para magamit natin to ng maayos. Kasi kung wala ka authorization, masisita ka pag nakaganito ka. So, this is the improvised plate tawag nila. So, kaya natin kakalasin yung bumper natin sa harap para makabit yun. Kasi sira yung tornilyuhan ko dito. Naka-nut siya dun sa loob. So, ganun ka-hassle magpalit ng plaka dito kay Chrissy. Diba? Ang galing. Tarang! Ito. Here's our... Ayun sinasabi ko sa inyo. Naka-nut siya sa loob. Kontrahan. Kaya ang hirap magpalit ng plaka. Kailangan mong paalisin yung buong mukha. By the way, shout out kay Alu for the chin. OEM chin. Si Al Motors. Didrain na natin yung langis ngayon. Ako nga pala, galing rin kay A-Spec yung drain plug natin. Magnetic drain plug ng langis. So, search nyo na lang siya sa Facebook kung naghanap kayo ng mga accessories, mga ganyan. Gusto nyo paggawa ng plaka. Si A-Spec, si Sherwin Pedral. So, habang inaantay natin completely drain yung langis natin, pipinturan na natin yung preno natin. Ayun o, nakasabit na sila doon. Siguro,
Ang theory ko dito sa nakita natin sa drain plug is bago rebuild daw yung engine. Baka ngayon lang nahataw, ngayon lang na bugbog ng gano'n, na dyno, na karera, kaya lumabas yung mga gano'n. Ewan ko kung masama yun, yung gano'n kakapal, nakita nyo naman. Ano ba sa tingin nyo? Hindi ako gano'n ka-expert sa gano'n, pero hoping for the best pa rin. Yun lang kaya natin gawin. So, pipinturahan na natin to ngayon. Before pinturahan, yan yung itsura niya. Gas. Yan. And here's the after. Yan. Mas maayos na siya kaparehas nung harap. Diba? Ayos. Mukha na siyang brand new na may tagas. So, re-rebuild na lang ni Miguel to after. Inuna ko ng pintura para hindi ko na alis, tatakpan yung mga seals na ganyan. Ayan, hindi ko natatakpan yung chamber dyan. So, kasi papalitan rin lahat yan. Ayun. So, pupunta daw dito si Miguel mamaya. Siya na magtutuloy kay Chrissy. Re-rebuild niya yung preno. Check niya yung mga tumutulo. Tapos, siguro bukas na natin sasalin yung langis. Or hindi ko alam kung isasalin niya na. Bukas pa yan makakapag-bleed kasi wala siyang katulong. So, iwan ko muna siyang ganyan. And let's see kung abot tayo by Friday. Friday kami alis. So, that's it for me today kasi may lakad daw yung asawa ko. Kailangan magbantay ng kids. Pero, bago tayo matapos dito, may papakita ko sa inyo. Shout out kay Ma'am Jo, GP Lubricants. Pinadalan tayo ng langis, coolant, brake fluid, .4, brake cleaners, engine flush, spray lubricant penetration, tsaka ceramic coating. Aside from that, meron tayong mga stickers, cap, and shirt. Grabe. Spoiled na spoiled kay GP. Thank you again, GP Lubricants, for all of these. Before we end this video, gusto ko magpasalamat kay GP Lubricants for sending us these amazing products. Spoiled na spoiled tayo kay GP Lubricants kasi sabi ko mag-change oil tayo, kakarera tayo. Tapos binigyan pa nila tayo sticker, shirt, and cap. 'Di ba? Ayos. So, alagang-alaga ni GP Lubricants ang ating Project Chrissy. Maraming salamat kay Ma'am Jo. Lagi tayong inaasikaso niyan. Konting request lang sa kanya, pinagbibigyan tayo agad. Shout out kay Ma'am Jo of GP Lubricants. So I guess I'll end it here, this video. So I guess that's it for me today. I'll catch you tomorrow.